Hello po, mapagpalang oras sa ating lahat at nandito na naman tayo sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube ang ating PESMA Plus. At welcome sa lahat at mapagpalang oras. At nandito po tayo dahil kagabi po sa ating pagninilay at tayo nagbigay ng update o ng situational report tungkol sa nangyayari dun sa bansang banal, bansa ng Israel kung saan ay sumali na po yung Iran sa problema doon, sa digmaan doon. At yung pagsali nila po ay na-highlight kagabi ng multiple coordinated attacks mula sa Iran, mula sa Houthis sa Yemen, at sa Hezbollah sa kanilang north po. Lahat ay projectiles o rockets, drones, and ballistic missiles. So, multiple front nga po yung away nila at medyo na tayo kagabi, concerned tayo sa ating mga kasamahan at nailagay na po natin sa ating pagninilay. At sa pagkakataon na ito, meron tayong mga konting update. So dadaanan lang natin ang summary ng mga nangyari at may mga updates tayo para naman po magkaroon tayo ng context o konteksto kung ano yung pinag-uusapan natin. So, habang hinihintay natin si Bro Romel, ngayon po ay may mga live coverage na rin na nangyayari. At alam na natin na kanina ang mga media nga ng Israel ay nag-launch na ang Iran po ay nag-launch na ng multiple drones. Ang kanilang initial report is around 150. So, ito po yung update ngayon sa Israel. At napag-usapan din namin ni Pesma Romel ito bago tayo nag-on the air. Ito ba yung 150 na drones na ito? Ano ba mangyayari? So, this might not be that much. Pero yung significant na development is nag-escalate po, lumalaki ang gulo ngayon dahil pumasok ng Iran. So, late Saturday, ngayong araw, 13th of April in the year of our Lord 2024, Israel confirms that rockets and missile launch from Iran territory into Israel. Ito po ay anticipated na mangyari dahil nga, di ba, tinitingnan natin na gaganti ang Iran sa nangyari sa kanilang embassy sa Damascus noong April 1st, kung maalala natin. Yan po ay Monday. Ang Iranian Consulate Annex Building na adjacent, katabi lang ng Iran Embassy sa Damascus, ay binomba po. 7 tao ang namatay, 7 Iranian Revolutionary Guard members ang namatay, including yung Quad Force Commander ng IRGC na si Brigadier General Sahidi na namatay rin sa attack. Ang Iran naman ay tinuturo nila ang Israel na sila daw ang nagbomba. Dahil nga sinabi ng Iranian ambassador na si Hossein Akbari alleges that the consulate building was targeted ng 6 na missiles from Israel F-16 warplanes. Subalit hanggang sa ngayon, recently, hindi ho ito inaamin ng Israel na sila ang may gawa ng attack na ito. So, nang nangyari ito kanina, yung pag-launch ng mga drones na ito, kaagad kami in-update ni Pesma Romel, Jerry, na ito nga nangyayari. Ito siya yung nagpadala ng breaking news based sa Israel media na untweeted ng ibang mga Israeli media. Kahit nga kanina yung update ni Richard Midhurst, isang journalist, ito nga ang confirmed na around 150 rockets or drones or UAV. Yung UAV is unmanned aerial vehicle o yung drone nga ang pinalipad na papuntang Israel. Ito pa yung pinadala ni Pesma Romel na alert. IDF confirms that dozens of drones have been launched from Iran and are heading towards Israel. Israel Air Force is tracking the drones while noting that they will take several hours to reach the country. So, medyo ngayon hinihintay na kasi ngayon na para yung ang tamang oras na makakarating
There will be a GPS disruption as military works to counter the attack. Sirens will only be sound if drones enter Israel airspace at a relevant location. So, hindi po lahat ng Israel yung mag-a-alarm, kundi kung saan lang ang possibility na nakapuslot po, hindi na intercept yung drone o yung missile. The IDF will work to intercept the targets as early as possible. Initial reports of drone launches from Yemen as well. So dalawang kanilang sources sa Yemen, di ba, naalala natin dun yung Hutus o Houthis. And then dito rin sa Iran. O may mga additional pala na information dito sa number of projectiles o yung mga pinalipad papuntang Israel na ang total daw is between 300 to 500 yan po according to IDF chief kagabi. So bago ito nangyari, may ilan ng peripheral attacks at signals na parang mag-escalate o lalaki ang gulong ito. Now kung nalala natin, may dalawa ng tanker na kinuha yung Iran, di ba? Inakyat nila dun sa dagat. Yung isa kahapon, yung second tanker, sa isang linggo lang, pangalawa na ito sa Gulf sa Gulf waters. The U.S. State Department called for its release in the latest escalation in a series of seizures or attack on commercial vessels. Ito nanggaling sa Reuters. In the Gulf waters, the Bahrain-based Fifth Fleet of the U.S. Navy said the Panama flag oil tanker na UV was seized by Iran's Islamic Revolutionary Guard Navy, yan ang IRGCN, while passing through the Strait of Hormuz. Diba dyan palagi tinitira. Kung maalala nyo yung Iran-Iraq War, dyan din tinitira nila yung mga dumadaan sa Strait of Hormuz. So dito nga sa Strait of Hormuz, ito ay papunta sa Persian Gulf. Makitid nga itong daan at naalala ko, dito rin tinamaan ang barko ng aking late na tito, ang kasi ng aking nanay, na si Tito Joe Suyaw, kung saan ang kanilang barko ay nagka-convoy ng iba't ibang barko at may ilang barkong tinamaan at isa po yung kanilang barko at nandun po siya sa engine room mismo nung pumasok at tumama doon ng missile at sa awa ng Diyos na-survive niya po despite nang nasunog ang buong engine room, pumutok po yung engine room at nakalabas siya, naka-escape siya sa escape ladder at kinuha siya, pinulot po siya ng helicopter at dinala sa hospital dyan din sa area na yun. I think dinala ho siya, hindi ko alam kung sa Iraq o sa ibang area. Dito po may dalawang map tayo at may map pala tayo na makikita natin yung dalawang strait, yung maliliit na strait na ito po ngayon ang may gulo. Dito po sa south, ito po ay papunta sa Arabian Sea o sa Red Sea. Ayan po diyan po ina-ambush o tinitira ng mga Houthis ang mga dumadaang barko kasi po diyan dumadaan papunta po sa Suez Canal doon sa taas. So at ang nasa Iran naman, yung dalawang barko na kinuha nila, nandun naman sa taas niyan. Yan po ay nasa Gulf of Hormuz or Strait of Hormuz pala. Yan ay papunta sa Persian Gulf. Ang katapusan po niyan is Kuwait. So doon kumukuha ng oil. At syempre ang ibang country din, Saudi Arabia, dyan din dumadaan. So dalawa po kaya pag iniisip po natin kung saan nakadeploy yung mga barko ng Allied po na ito yung nagpo-protect sa sea lane. Dalawa po ang critical point. Yan ay nasa baba dito kung saan noon ay na-deployan na ng mga pirates at dyan din po nawala yung dalawang Navy SEALs, di ba? Last time na nagkaroon ng accident at hindi po sila nakita. Dyan din po sa area na yan. Malapit sa Gulf of Aden or Gulf of Aden. Kasi makikita mo po ang Gulf na iyan, sa taas niya ay Yemen at ang sa baba niya ay ang Somalia kung saan po nandyan yung maraming mga pirata. Paakyat po yan sa Red Sea
At syempre, yan po ay it could end up in Israel or dito sa Suez Canal. Ang Suez Canal po ay nasa Egypt. So yan po ang dalawang dagat na kung saan ngayon ay masyadong busy po sa mga nangyayari. The incident comes after Iran on Thursday. Dito sa mga attack, including din, at hindi ko nasabi kagabi, yung cyber attack. Ito po ay the Advantage Suite. Ito yung pangalan ng tanker. The tanker is being held by Iranian authorities in Bandar Abbas, the Marshall Islands Flag Registry said on Tuesday. Subalit ang isip naman ng mga Iranian, kahit di ba isa ay nasa Marshall Island Registry, ang isa naman ay nasa Bahrain, ang isip ng Iran na ito ay Israeli-owned or partly owned ang mga company na may-ari ng mga barkong ito. May dadagdag pa pala ako bago po nangyari ang nangyari kagabi, yung pagpaulan po ng mga missiles doon sa Israel. Kung saan po makikita natin ang signs dito, ito po ay yung cyber attack sa Israel, kung saan po ay ang kanilang gobyerno ay nag-warning na talaga. Ito po yung cyber attack, yung computer, ay, diba? Yung sa internet, yan po yung cyber attack. Kung saan ang kanilang government ay nag-warning na sa kanilang mga mamayan na talagang imminent na gusto nga ituloy ng Iran ang kanilang balak na girahin ng Israel. Ito po yung mga signs bago po nangyari ang nangyari kagabi. Nabalita tayo dito sa mga missile at drone attacks. Alam natin na may iba't ibang paraan ang Israel na pigilin ito, gaya ng Iron Dome nila, di ba, yung Patriot missiles, helicopters, fighter jet, and latest nilang laser beam o yung Iron Beam. In fact, nag-standby ang mga fighter jets ngayon. Nagpalipad na yung Israel on their airspace na anytime ay mag-intercept ng drones pag nakita nilang talagang papasok na. Iba naman at iba namang mga countries sa palibot ng Israel ay nagsabi rin na they are also willing to intercept sa mga drones pag dumaan sa kanilang airspace. Subalit, kahit itong ang pinagsasabi natin, may possibility pa rin na ma-overwhelm o malusutan ang Israel air defense dahil nga sa dami at sa timing nila na pagdating sa Israel. Now, ang lahat na level ng school ay suspendido na ngayon. At sabi ni Pesma Romel, ang airport daw ay wala nang pumapasok at lumilipad na aeroplano. The international airport is literally suspended in operation. Samantala naman, ang mga gatherings, social gatherings, ang outdoor social gatherings nililimit lang sa 300 person and below. At ang nasa indoor naman, halimbawa sa simbahan, they should not be more than 1,000 na katao ang pwede. More than that, hindi na sila i-allow. Lahat ay ini-encourage na i-activate ang kanilang bomb shelters at ang public bomb shelters is also available. At syempre, i-activate na nila at gamitin lalong-lalo na sa mga matatanda na hindi madaling makapag-escape in case na mag-siren na or mag-signal na parating na yung mga missile o yung mga drone. Noong Israel War Cabinet has already been assembled ng kanilang Prime Minister dahil kailangan na nilang i-deal ang mga sitwasyon na ito. So far, this is very fluid. Ito po ay changing habang pinag-uusapan natin ngayon, maraming nangyayari. So sana naman na hindi na mag-escalate at maging regional na ang war na ito. Kasi nga yung sinasabi natin na it's not only kung ano yung way na mapipigil mo yung drone, kung ilang drone, hindi. Ang isang disturbing news is Iran already joined the war. So isang country na ang nag-join na war dahil po nga dun sa pinipinpoint nila, tinuturo nila yung Israel na siya nga may kagagawan ng pagbobomba ng annex building ng kanilang embassy sa Damascus. So yan po yung pinaka-latest ngayon. Samantala dito naman po sa PESMA, kayo po ay nire-request namin po na join us in praying
ng rosary at prayer din sa kapayapaan. Lalo na ang safety ng ating mga kapatid doon, sina Pesma Jerry at ang kanyang mahal sa buhay na si Pesma Gemma, ni Pesma Juban at ni Pesma Ronaline. At syempre lahat ng mga OFW na nasa Israel. Ganun din po yung mga OFW natin na nasa mga barko na dumadaan po sa Strait of Hormuz at dito po sa Mediterranean. So lahat ng OFW din sa Israel at ganun din ang lahat po ng ng tao na maaapektuhan po nito, ang mga lalo-lalo na mga kids na mga wala pang malay at sila po ay nakagising na sa ganitong gulo. So, patuloy lang po ang ating panalangin at sana po ay huwag madismaya dahil nga po sa nangyayari ngayon. So makikita ko ngayon marami nga po yung live ngayon ng Fox sa aking TV. Marami pong ini-intercept na pumapasok na drone sa Israel. So hanggang dyan lang muna siguro ako. Ibabalik ko na kay Pes Mayor at siguro si Pes Maruel ay baka hindi na makapag-live kasi po baka disrupted na yung kanilang services doon, yung phone services nila. Pero i-testing natin at sana siya po ay makapagdala sa atin ng kanyang report. Back to you, Pes Mayor. Okay, maraming salamat, Pismarek. So, ibibigay ko sa inyo, magka-close mic lang ako. Paparinig natin yung message kanina ni Pisma Romel. So, ito po at pakinggan po natin. Magandang umaga po sa lahat. Kakatapos lang ng Serena dito po sa Jerusalem. Patuloy pong ating pagdadasal sa kapayapaan at matigil na po itong ang sitwasyon sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Yan po ay ang message ni Pesma Romel kagabi, and after that, kaninang umaga po ay may pinadala din siyang message. Ganon din si Pesma Juban at si Pesma Rona. So, idadagdag po natin dito yung kanilang mga mensahe. Unahin po natin kay Sis Rona kasi hindi ko po ma-download nung kanyang audio. Masyado maigsi lang yung audio ni Sis Rona. Pero siya po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Diyos at sa atin din po sa ating mga prayers. Sabi niya is okay lang ako, Bro Rex, salamat sa Panginoon. Malayo naman daw siya sa mga rackets. At salamat at God bless. Yan ang pinadala ni Sis Rona na kanyang mensahe. Ang susunod po ay yung kay Pesma Juban, and then ang susunod ay kay Pesma Romel Tim Revilla. So, yan lang ang madadala ko ngayon at ito na po yung mga ating kasamahan sa Israel. Yan mga kapesma. Silip muna tayo sa labas. Yan. So, tuloy ang buhay, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon, At lahat ng ipinadala na drones, mga missiles, at mga cruise missiles ay 99% na na-intercept ng Israel. So, ganun pala kalaki yung missile na pinadala. Higante. Tama yung pinaparada ng mga Iran. Ang lalaki, pero maliit lang ang bansang Israel. Pero David naman ang nakalaban nila. So, tahimik. Ayaw ng bansang Israel na gumanti kasi ayaw nila ng gulo. So, dito natin makikita yung kababaan ng loob ng Israel ay nananahan sa kanila ngayon sa tulong na rin ng ating mga dasal at pagdarasal natin sa banal na rosaryo sa lahat ng mga community sama-samang nagdasal kagabi kasi expected kagabi na atake sila at totoo nga umatake sila. So, karamihan na lumipad ay doon sa area ni Bro Romel Timbervilla sa Jerusalem.
malapit din sa akin din sa Ben Gurion. So ang ganda ng araw, oh. Ayan, punong po. Dami na kami mangga. So patuloy tayo sa pagdarasal at mabisa ang ating mga panalangin, ano, para pigilan itong giyera na ito. Kasi ang nakakatakot dito, yung kampi-kampi ang mga bansa. So ito napatunayan natin na ang Iran ay talagang sila ay ang sumusuportan talaga. Kasi mismo, direkta na sila mismo ang nagpalipad na ng mga missiles direct dito sa Israel. Pero awa ng Diyos, hindi pababayaan ng ating Panginoon ang kanyang banal na lupa. So from Israel, Jovan Pesma, nag-uulat. God bless sa ating lahat. So magandang umaga po Israel at sa buong mundo, mapagpalang oras po mga Pisma. Nandito po tayo ngayon sa araw na ito, sa 14 ng Abril 2024, sa harapan mismo ng isang malaking sinagoga rito po sa Jerusalem, Israel, King George Street, no? At sa kabila nito so kagabi ay mga alas 11 ng gabi, nag-declare na po na dahan-dahan cancel na po ang paliparan ng Ben Gurion at walang pasok ang mga estudyante sa araw na ito hanggang bukas, Lunes, ng gabi ang alerto mula kagabi hanggang Sabado ng alas 11 ng gabi. Patuloy ko pong siwalat ang mga pangyayari po dito ngayong araw. Okay, so yun po ang maiksing mensahe ni Pisma Romel sa mga sandali ito. Anyway, mga kapatid, kami po dito sa Pisma Plus ay humihingi ng inyong panalangin, no? Na sana mahinto ito kaagad, no? At mabigyan ng tamang proseso sa papalaganap, no, o pagkakaroon ng katahimikan sa bansang Israel. So at in rate, babalikan ko si Pisma Rex sa kanyang closing message. Mag-end na tayo para sa ating munting gawain ito. Pisma Rex, your closing message, please go ahead. Yes, thank you, Pastor Mayor, at thank you din po sa lahat ninyo sa lahat na nakikinig sa inyong patuloy na pagsusuporta sa ating channel, at maraming salamat din sa inyong pagdarasal sa katahimikan po ng Israel at katahimikan ng buong mundo. Alam nyo naman tayo ay really concerned about sa nangyayari ngayon, lalo na sa banal na lupa ng Israel at sa mga naaapektuhan po rito. At huwag po natin kalimutan na ang mga tao na involved dito, lalo na yung mga katulad natin, ordinaryo lamang, minsan po nawawala na ang ating yung pagmamahal o yung concern natin sa kanila dahil nga po sa mga nangyayari. Pero kung titingnan po natin, lahat po ay anak ng Diyos. Diba? Yan yung sinasabi ko palagi kay Tatay Ted. Lahat po ay anak ng Diyos at lahat po ay pare-pareho yung importance sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ay nagiging rason kung bakit po siya pinako sa krus. At dahil gusto niya pong sagipin ang lahat. Kung anuman na lahi, kung saan bang country. Kung hindi man sila naniniwala sa kanya, anak niya pa rin po ito. So, manalangin po tayo sa mga tao na naapektuhan ito at lalo na yung mga malalapit sa atin, yung mga kilala natin, yung mga parents natin, yung mga kapatid natin na nandun po sa ibang bansa na naghahanap buhay po para sa kapakanan ng ating mga pamilya. So,
So I always ask you to please pray for them. And going back to the gospel nga, glorified body na ang Christ, dala-dala niya pa rin ang kanyang sugat para sa anytime na we'll be terrified, we'll be doubting, akala natin ay isang multo ang nakita natin. Baka po siya po. Hanapin na natin ang kanyang sugat para bumalik naman ang ating pananampalataya. At sa ating mga pagpapagod, pagsasakit, paghihirap, request din po siya natin na i-touch niya rin ang ating mga sugat para po gumaling ito. So hanggang sa muli, maraming salamat sa iyong patuloy na pagkikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating channel. So Sir Rex from Chicago Land, thank you so much. Back to you, Pes Mayor. Maraming salamat, Pisma Rex, ang pangalawa sa kagwapuhan sa akin. So, mga kapatid, hindi natin na-contact si Pisma Romel, but then please pray with them. Magdasal po tayo sa bawat isa at tulong-tulong tayo magdasal sa kaligtasan ng bansang Israel. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Heart of Mary, help us to conquer the menace of evil, which so easily takes root in the hearts of the people of today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our modern world and seem to block the path towards the future. From the famine and war, deliver us. From nuclear war, from incalculable self-destruction, from every kind of war, deliver us. From sins against human life from its very beginning, deliver us. From hatred and from the demeaning of the dignity of children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life of society, both national and international, deliver us. From readiness to trample on the commandments of God, deliver us. From attempts to stifle in human hearts the very truth of God, deliver us. From the loss of awareness of good and evil, deliver us. From sin against the Holy Spirit, deliver us. Accept, O Mother of Christ, this cry laden with sufferings of all individual human beings, laden with the sufferings of the whole societies. Help us with the power of the Holy Spirit conquer all sin, individual sin and the sin of the world, sin in all its manifestations. Let there be revealed once more in the history of the world the infinite saving power of the redemption, the power of merciful love. May it put a stop to evil. May it transform consciences. May your Immaculate Heart reveal for all the light of hope. In Israel, in Gaza, in Ukraine, in Russia, in Armenia, and in all troubled places. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang prayer po na yan ay kinuha natin po sa Prayer for Peace in the World na isinulat ni Saint Pope John Paul II. Huwag po natin kalimutan ang verse, ang Bible verse na kinuha rin ng ating mga madre at pari na nasa Gaza. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Yan po ay nasa Lamentations chapter 3 verse 26. Yan po katibay ang pananampalataya ng ating pare at ang mga madre na nasa Gaza. Sana po ay sabayan natin sila sa ating mga dasal. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig, pagsusubaybay at pagtatangkilik sa ating munting tahanan na ito, sa ating munting programa
dito sa PESMA Plus. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicago, and through the intercession of our Blessed Mother, through the intercession of the Immaculate Heart of Mary, may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord. Amen.